May nagtanong galing kay Irene D. Dunyuan, ang sabi niya bakit po nag-a-abort ang baboy po? Ang pagkalaglag o pag-a-abort ng inahing baboy, mama pig ay maaaring sanhi ng iba't ibang sakit, kapaligiran, o maling pamamahala sa farm. Karaniwang nangyayari ito kapag hindi nakayanan ng katawan ng baboy ang matinding stress o kapag inatake ng mikrobyo ang mga bik sa loob ng sinapupunan. Narito ang mga pangunahing dahilan kung bakit nag-a-abort ang inahing baboy. 1. Mga sakit at impeksyon, infectious causes. Ito ang pinakamapanganib na dahilan dahil maaari itong kumalat sa ibang mga alagang baboy. TRRS, Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome, ito ang isa sa pinakakaraniwang virus na nagiging sanhi ng maramihang pagkalaglag ng mga bek, lalo na sa huling yugto ng pagbubuntis. Porcine Parvovirus, PPV, nagdudulot ito ng pagkamatay ng semilya o fetus, kaya madalas ay natutuyo ang mga bek sa loob, mummified piglets, o nag-a-abort ang inahin. Leptospirosis, isang impeksyon ng bakterya na madalas nagmumula sa ihi ng daga o kontaminadong tubig. Sanhi ito ng pagkalaglag sa huling 2 hanggang 3 linggo ng pagbubuntis. Brucellosis, Brucella suis, bakterya na nagiging sanhi ng pagkalaglag ng bik sa kahit anong yugto ng pagbubuntis at maaari ding magdulot ng baog. ASF, African Swine Fever, at CSF, Classical Swine Fever, ang matinding lagnat na dulot ng mga sakit na ito ay mabilis na nagpapalaglag sa dinadalang bik ng inahin. 2. Matinding stress at kapaligiran, environmental stress. Ang pisikal at emosyonal na kalagayan ng inahin ay malaki ang epekto sa kanyang pagbubuntis. Heat stress, sobrang init, ang mataas na temperatura, higit sa 32 degrees Celsius, ay nakakaapekto sa mga hormone ng baboy, kaya madalas silang mag-abort lalo na tuwing tag-init. Away o pag-aaway, regrouping, ang biglaang paglilipat ng kulungan o pagsasama-sama ng mga inahin na nagreresulta sa sakitan at bugbugan ay sapat na dahilan para malaglag ang mga bik. Ingay at bagyo, ang mga biglaang malalakas na tunog, kidlat, o bagyo ay nagpapakaba at nagbibigay ng matinding takot sa inahin. 3. Problema sa pagkain at nutrisyon. Mycotoxins, amag sa pagkain, ang pagpapakain ng panas, basang feeds, o may amag ay naglalabas ng lason tulad ng zearalenone o fumonisin na direktang sumisira sa pagbubuntis. Kakulangan sa nutrisyon, ang hindi sapat na bitamina, gaya ng vitamin A at riboflavin, o kakulangan sa tamang rasyon ng pagkain ay nagpapahina sa kapit ng mga bek. Biglang paghinto sa pagkain o feed, kapag ang inahin ay nagkasakit ng ibang karamdaman at hindi kumain ng 1 hanggang 2 araw, nagkukulang sa enerhiya ang katawan nito kaya nagreresulta sa pagkalaglag. 4. Maling gamot at bakuna. Maling pagturok ng bakuna, ang pagbabakuna habang buntis ang inahin, lalo na kung hindi ito inirerekomenda para sa mga buntis, ay maaaring magdulot ng lagnat na sanhi ng abortion. Paggamit ng bawal na gamot, may mga antibiotic o gamot sa ubo at lagnat na may side effect na nakakalaglag ng biniik kung maiturok sa maling buwan ng pagbubuntis. Para malaman ang eksaktong dahilan, makatutulong na suriin kung may kasamang lagnat ang inahin, kung may amag ang feeds, o kung kailangan ng magpatingin sa isang vet para sa pagsusuri ng dugo o ng nailaglag na fetus. Upang mabigyan kita ng mas partikular na payo, maaari mo bang ibahagi? Ilang buwan o araw na ang pagbubuntis ng inahin bago ito nag-abort? May napansin ka bang ibang sintomas gaya ng lagnat, sipon, o hindi pagkain? Ilang inahin na sa iyong farm ang nakaranas ng ganitong pagkalaglag?